Ang sabi nila, bulag daw ang pag-ibig. Ngunit ang mga nakakaranas na nito ay kabaliktaran ng sinasabi. Ang pag-ibig, sabi nila, ay nagbibigay daw ng malinaw na pananaw, matatag na karakter at magaan na puso. Oo, ang pag-ibig nga ay kakaibang halimaw, ngunit hindi kasing kakatuwa tulad ng buhay natin. Psyche! Psyche! Nasaan ang aking anak? Oh, si Psyche? Lumabas siya kasama ang kanyang mga manliligaw. Mabuting balita yan. Malamang ito na ang makakatulong niya. Hindi ako sigurado dyan, Ama. Bakit naman? Kayong dalawa ay nakatagpo ng prinsipe bilang asawa. Bakit naman iba ito sa kanya? Masyado po kasi siyang maganda. Baka maghahanap din siya ng iba. Opo, ang sabi-sabi rin ay maging si Venus ay nasiselos sa kanyang kagandahan. Nasiselos? Ganun nga ba? Walang katotohanan. Parang ganun na binibini. At ano naman ang iyong opinion? Mas maganda ba talaga siya? Alam ko na! Dalhin dito ang aking anak kung sakaling matataguan niyo siyang gising. Pinatawag na po ako, ina. Anak ko, may paggagawa ako sa iyo. Isang napaka-importante trabaho. Sa paglipas ng mga araw, dumating ang mga maharlika mula sa kalapit na syudad upang makita nila ang sikat na ngayong si Psyche. Ang atensyong ito ay nagpagalit kay Venus na naniniwalang siya at siya lamang ang dapat tingnan ng may ganoong paggiliw. Simple lang ang kanyang mga plano dahil alam niyang nagdudulot ang pana ni Cupid ng habang buhay na saya at bighati. Inutusan niya ang kanyang anak na sugatan si Psyche at sa pamamagitan nito mahuhulog ang loob niya sa pinakahamak at kinakatakutang nilalang sa buong sangkatauhan. Ngunit maging ang mga simpleng plano ay nabibigo. Wala pa rin bang balita mula sa aking anak? Wala pa po. Hinaharap na po namin siya kung saan-saan, ngunit wala siya. Ang mga gustong manatiling nawawala ay bihirang makita. Gayunpaman, nabigo siya sa kanyang misyon. Panahon na para ako mismong gumawa gamit ang sarili kong mga kamay. Oo, mahal kong Psyche. Ipahinga mo ang magaganda mong mga mata. Dahil ngayong gabi, ang mata ng kalalakihan ay hindi na muling titingin sa iyo ng may paggiliw. Mula nung araw na yun, wala nang lalaki ang nangligaw kay Psyche. Naabandona na din ang minsang magarbong syudad na ngayon ay nakaranas na ng paghihirap. Dahil hindi nila gustong tumandang dalaga ang kanilang anak, ang hari at ang reyna ay gumawa ng paraan upang makatulong. Ikaw ba'y sigurado na riyan? Hindi nagsisinungaling ang mga dahon. Ang prinsesa ay hindi makapag-asawa ng isang mortal. Siya ibibigay sa naghihintay ng isang nilalang. Sa kinalimutang bundok ay kinakatakutan ng mga Diyos at ng mga tao. Hindi ito maaari. Ako ay patawarin mo, Iha. Ano ang dapat nating gawin? Dalhin niyo sa taas ng bundok. Ang kanyang magiging asawa ay darating at kunin siya bilang kabiyak. Ngunit, paano natin siya makakilala? Kilala siya agad dahil siya ay isang dragon. Hindi ito nangyayari. Hindi ito totoo. Psyche, hindi! Sandali! Ako ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyosa. Isuko yun na po ako, Ama. Kung susuko ko sa kanya, baka bumalik sa pagiging maunlad ang syudad natin. Huwag mong gawin ito. Kailangan mo na akong isuko, Ama. Bakit nawawala ka ng pag-asa? Ha? Ano yun? Hindi naman lahat ay masama tulad ng nangyayari. Ano? Sino? San ka ba, ha? Kilala ako bilang si Sever, ang kanluran ng hangin. Oh, salamat. Mabuti nga ito. Walang anuman.
Handa ka na ba? Handa? Handa para saan? Para makilala ang master ko nga siyempre. Ang master mo? Ako? Ha, huwag kang matakot. Walang panganib dito. Sa paggabay ng mabubuting espiritu, ang dalagang prinsesa ay nilibot nila sa kanyang ingrande at bagong palasyo. Sigurado siya at nasa isip niya na hindi halimaw ang mapapangasawa, ngunit may isang kamanghamanghang kapangyarihan, hindi nakikita tulad ng mga espiritu. Sa maraming araw, kontento si Psyche, ngunit sa paglipas ng oras, nagsimula na siya mangulila sa kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Nang sumunod na araw, nasorpresa siya sa balita ni Zephyr. Oh, nagagalak ako makita kayong dalawa. Isipin mo ang pagkagulat namin matapos hindi makarinig ng balita tungkol sa'yo. Oo, nasimulan na kaming nag-isip na may nangyaring masama sa'yo. Wala kayong dapat ipagkatakot. Ligtas ako. Ngunit, masaya ka pa? Oo naman. Ba't hinaitan mo? Mukha ka lang malungkot. Ngunit, kung may asawa kang kayang ibigay ang lahat ng ito, sigurado akong hindi siya malungkot ngayon. Makalipas ang ilang araw, ang mga kapatid niya ay nagselos sa magandang kapalaran ni Psyche. Sa kanilang inggit ay nagplano sila na sisirain si Psyche at ang perpekto niyang buhay. Ayokong gawin. Psyche, kapatid ko, ayaw mo bang masilayan ang mukha ng iyong asawa? Siyempre gusto ko. Ngunit nirerespeto ko ang kanyang hiling. Isa siyang mabuti at magmahal na asawa. Ano ka makakasigurado? Malay mo kung ang asawa mong dragon ay pinapataba ka lang para kainin. Hindi, mali kayo. Kung ganon, patunayan mong tama ka at mali kami. Pumunta ka habang siya'y natutulog. Ikaw ang tumingin. Dalhin mo ito! Ano? Bakit? Kasi, kung siya ang tulad ng sinasabi mo, hindi na ito kailangan. Subalit, kung siya ay tulad ng pagkakakilala namin, gamitin mo ito at lahat ng pagmamay-ari niya ay mapapasayo. Hindi ko kaya. Pag-isipan mo, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang mas iniisip ni Psyche ang mga sinasabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw. Para bang naghahanap ng huling piraso ng isang palaisipan na makita na niya ito na wala na ang lahat. Ano nagawa ko? Hinanap ni Psyche ang kanyang mapagmahal na asawa ng ilang araw. Ngunit hindi niya ito matagpuan. Sawi ang puso at nahihiya, wala siyang ibang maisip na makakatulong sa kanya kundi si Venus mismo. Ano yun? Naparito ako upang hanapin ang aking asawa. Ang iyong anak. Pakiusap, tulungan mo ako. Bakit ka naghahanap ng mga bagay na hindi mo magpapasaya? Mahal ko siya. Mahal? Ano bang alam mo sa pagmamahal? Wala siya. Wala akong gusto. Wala akong mararamdaman. Wala akong silbi. Ng isa kang hangal na munting babae na hindi marunong mag-isip para sa sarili. Tama ka. Malingang pumunta ako rito. Sandali! Tanging paraan para sa tulad mo upang makita ang iyong tunay na pag-ibig ay sa pagsunod at serbisyo. Bisyo? Dalawang gawain. Dalawang simpleng gawain. Kukumpletuhin mo ito at tatawagin ko ang anak ko sa ngalan mo. Anong kailangan kong gawin? Kinaumagahan, dinala ni Venus si Psyche sa kalapit ng tabing ilog. Habang tinuturo ang kabilang dako, sinabi niya, Nakikita mo ba ang kagubatan sa kabilang dako? Opo. Yun ang mga tahanan ng mga kawayang tupa. Ngunit hindi basta na isang ordinaryong tupa. Ang tupang ito ay may gintong balahid. Upang maging karapat-dapat sa pag-ibig, ang isa ay dapat maging matapang. Ang susunod mong gawain ay dalhan ako ng isang bungkot na gintong balahid. Piraso lang ba ng balahibo? Yun lang ba? Yun lang. Mamayang paglubog ng araw, tama ba? Matalino kang dalaga. Iwan ko na sa iyo. Mag-ingat ka, banayad na Psyche. Hindi normal ang mga tupang iyon. Habang tirik ang araw, mabangis sila tulad ng mga lubo. Ngunit kapag nagsimula ng lumubog ang araw, namamahinga na sila at nananaginip. Ginawa ni Psyche ang sinabi ng nilalang sa tubig.
Tumawid siya sa ilog at ligtas na nakakuha ng gintong balahibo. Tumawid siya pabalik ng ilog nang magpakita si Venus. Narito na po ang magintong balahibo. Lang mortal ang makakaligtas dito. Napatunayan mo na ang sarili mo bilang isang masipag at matapang. Ngunit tignan natin kung handa ka na ba talaga para sa susunod. Haharapin ko maging ang kamatayan para sa mahal ko. At yan ang haharapin mo. Kunin mo ito at maglakbay ka sa lupain ng mga patay. Doon, hihilingin mo kay Proserpina na ilagay ang ilan sa kanyang garis. Sa kahon na yan at ibilis ito sa akin. Proserpina, ang reyna ng mga patay? Sige, bilisan mo na. Kung haharapin ko ang kamatayan upang mahawakan muli ang mukha ng mahal ko, isa lamang itong maliit na kabayaran. Sandali, Psyche. Kung dadaan ka sa pasukan, Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa mabuhay na wala ang aking mahal. hindi na kailangan. Mayroon pang ibang paraan. Ibang paraan? Oo, ilagay mo ang kahon malapit sa pasukan. Ako na ang bala kay Proserpina. Ilagyan mo ito ng kanyang ganda at ibabalik ko ito sa iyo. Bakit mo ito ginagawa? Para hindi ka magdusa, tulad ng kapalaran ko. Kunin mo ito. Paano mo ito napuno ng ganun kabilis? Marami kang mga tanong na siya naming mahirap sagutin. Dalhin mo ang kahon kay Venus. Ngunit ingatan mo ito na hindi mabuksan. Salamat. Mula sa akin at sa aking asawa, salamat. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, hindi matiis ni Psyche na tignan kung ano ang laman ng kahon. At dahil nga doon, ay nakatulog siya hanggang sa matagpuan siya ni Cupid. Hindi talaga ako kinalimutan ng pag-ibig. Paano kung magagawa yun? Pinagtagpo tayo ng pag-ibig. Walang makakapag-iwalay sa ating dalawa. Mahal ko. Kung masasaksiyan natin ang kakaibang pangyari, bumalik ang pag-ibig dahil natagumpayan ng mga kasakit. Bukod doon, meron bang tumututol sa pag-iibigan nila Psyche at Cupid? At kaya naman, nagsama si Psyche at Cupid sa buhay ng walang hanggang kasiyahan. Ang pag-ibig tulad ng nakita nyo ay kakaiba, ngunit hindi kasing kakatuwa tulad ng buhay natin.